Good morning. So, medyo mas maaga po yung simula natin. Alright, so ngayon pong linggo ay part pa rin po ito ng celebration po ng ating anniversary. And this is our Thanksgiving worship. My scripture ay makita niyo po sa Luke chapter 15. Pero habang bago ko po puntahan yung Luke chapter 15 ng isang araw, napapunta po ako dun sa table of contents ng ating pong Bible. And I've realized na ang dami niyo po palang malalaman na sa pagtingin niyo pa lang ng table of contents. Kilala niyo po si Ruth sa Old Testament. Naging asawa po niya ay si Boaz. So, alam niyo po pala, yang si Ruth, masama ho ang loob kay Joshua. Oo. Basahin niyo lang po yung, tumatawag, basahin niyo lang po yung table of contents. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, and then Joshua, Judges, Ruth. Kaya ho pala, galit po pala itong si Ruth kay Joshua. Sa pagbasa niyo pa lang ng table of contents, because Joshua, Judges, Ruth. Tawag. Ngayon mo lang na-pick up, ate. And, si Ruth po, ang asawa niyo po, sino nga po? Si Joas. I thought nung una, si Joas ay napakabait na tao. Si Boaz, Si Boaz po at saka si Ruth, very important po nila kasi sila po ang great-grandparents po ni David. Pinanganak po nila si Obed, then si Jesse, then si David. Pero alam niyo po pala, masama po pala ang ugali niya si Boaz. Before Ruth, he was ruthless. Tawa naman kayo. Bago niyo makakilala si Ruth, ruthless po pala itong si Boaz. Si Pastor may na-pick up na naman bago. Pagka ginamit niyan, may bayad kasi yan original. Alright, so Luke chapter 15. The heart of God for the lost. Alright, ito po yung pag-aaralan po natin. Luke chapter 15 actually is a parable. Ang sabi po doon ay parable, pero tatlo siyang stories. The story of the lost coin, the story of the lost sheep, the story of the lost coin, and the story of the lost sons. Akin po itong word kasi mas karaniwan po natin kilala yung the story of the parable of the prodigal son. Pero I've learned, binabasa ko siya, both sons were lost. The story of the lost sons and of the loving father. Alright. Siyempre, pagka po tayo mag-aaral, lagi po natin munang pinupuntahan, ano po ba yung background? Ano po yung context? So sa simula po ng chapter, sabi po doon, all the tax collectors and sinners were approaching to listen to him, to Jesus. And the Pharisees and scribes were complaining. This man welcomes sinners and eats with them. So, he told them this parable. So, yun po yung background nung kwento. Lumalapit ang mga maninigil ng buwis at ang mga sinners sa Panginoong Jesus and the Lord Jesus Christ eats with them. Sabi ng mga Pharisees and scribes, why you eat with these people? So, he told them this parable. Minsan parang malilito tayo sa Panginoon. Napakasimple ng tanong sa kanya. Pero ang haba ng kanyang sagot, he talked of 3 stories. So, context, the story of the lost sheep, the story of the lost coin, the lost sons and their loving father,
was a direct address to the Pharisees and scribes disgusted by Jesus' compassion for the lost. Yung po ang konteksto po nito, yung po yung background. Yung pong tatlong kwentong ito'y sagot ng Panginoong Hesus sa mga Pariseo at sa mga eskriba na nakikriticize sa Kanya. Sino po ba ito? Mga Pariseo. Ang mga Pharisees po, they are well known for their strict observance of the law. Not only the Ten Commandments, but almost all of the commandments in the Bible. And meron pa po sila mga oral traditions, verbal traditions, mga add-ons. Kumbaga, above the laws, gumagawa pa sila ng kanilang mga traditions. And sila ay kilala din sa paghiwalay o sa di pakikisama sa mga sinasabi nila ng mga makasalanan. Ito po mga Pharisees. While the scribes, sila po yung mga scholars natin kung tawagin nowadays, sila po yung kumokopya po ng Bible. Ano kasi ang Bible naluluma, kinakailangan may mga ibang kopya. So the scribes copy the Bible, they study and they teach the Bible also. They were also act as lawyers on religious matters during that time. But the Lord Jesus Christ, may issue po sa kanila. The Lord Jesus Christ called out their hypocrisy, their pride, and external religiosity. Kung sabi nga po dun sa Matthew 23, sabi na yung Panginoon Jesus sa mga Pariseo, "Woe unto you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You shut the kingdom of God of heaven against them." Sabi niya, you go to other places, make converts, and you make them more evil than you. You are blind guides. Sabi niya, you who give tithes, yet you neglect more important things. You clean on the outside, but you are dirty on the outside. You're like whitewashed tombs, beautiful on the outside, but inside you are full of bones. You build tombs of the prophets, decorate the graves of the righteous, and you say you wouldn't have taken part in shedding their blood. And sabi niya, you snakes and son of a vipers, how will you escape hell? So may issue po siya sa mga taong ito na nakikritisa sa kanya. Ito po yung sabi niya dun sa Matthew. Now, tax collectors and sinners, kilala po natin ang mga tax collectors like, I forgot. Like Matthew, siya po yung tax collector. They work for the government at kilala po natin sila sa kanilang mga illegal activities. So galit po sa kanila. And sinners po ang ginamit po doon sa ating text. But if you go down, I read some old commentaries, sabi doon, they would refer to prostitutes, adulterers, swindlers, drunkards, thieves, criminals, unclean, yung mga hindi nakapaghugas ng kamay bago kumain. They call that sinners. Meron po silang tinatawag na amharets or the common people. Ito po yung mababa ang tingin ng mga Pariseo at saka ng mga eskriba sa mga taong hindi nakapag-aral. Either unlearned by the laws, or unlearned sa laws, or unlearned talaga sa pag-aaral, mga uneducated, poor villagers. Mga taong nagkasakit, sabi nila, nagkasakit ka dahil sa iyong kasalanan. Basic example po niyan, ang sabi po nila doon sa John 7:49, those who doesn't know the law is a curse. Pag hindi mo alam ang kautusan, you're a curse, sabi nila. Jesus, they were shocked. Doon sa Acts chapter 4, verse 13, they were shocked when they learned Peter and John were uneducated. Doon sa record po sa John chapter 9, verse 34, nang magpagaling ang Panginoon Jesucristo ng bulag mula sa kanyang pagkabata kasama ang kanyang mga magulang, idinepensa nung pamilya, Panginoon Jesus, kasi pinagaling sila during Sabbath. Sabi ng mga Pharisees sa kanila, you were born entirely in sin and you are trying to teach us? Then they threw him out. So, meron po silang ganung pagtingin sa mga nasa sa laylayan po ng lipunan. Ito po mga scribes and Pharisees. And so, he told this, yun po yung background. So, he told this parable. What man among you who has 100 sheep and loses one of them, does not leave the 99 in the open field and go after the lost one until he finds it? When he has found it, he joyfully puts it on his shoulders, and coming home, he calls his friends and neighbors together, saying to them, rejoice with me because I have found my lost sheep. I tell you, in the same way, there will be more joy in heaven over one sinner
who repents than over 99 righteous people who don't need repentance. And what woman who has 10 silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? When she finds it, she calls her friends and neighbors together, saying, "Oh, rejoice with me, because I have found the silver coin I lost." I tell you, and in the same way, there is joy in the presence of God's angels over one sinner who repents. All right, the shepherd. So the shepherd left the 99 and searched for the lost one until he finds it. Then when he found it, he joyfully puts in his shoulders, comes home, calls his friends and neighbors, saying, "Rejoice with me because I have found my lost sheep." Probably all of us can relate sa feeling, sa anxiety nung may mawala po sa inyo. Most especially, pagka nawala po sa inyo, very important or hindi mo pwedeng palitan. And the joy na mararamdaman ninyo pagka nakita niyo ulit. Hindi ko po matanda kung yung pong aming panganay, si Tricia, kung siya po ay 3 or 4 years old, siya lang po yung anak namin. Kasama po namin siya sa mall, nandun kami sa mga clothing, sa mga nakadisplay. Akala namin siya ay andun lang. Siyempre, she wanders around and natakluban na siya ng mga damit, hindi na namin siya nakita. And then hindi na rin niya kami makita. So, nagpanik na kami mag-asawa. Hindi namin talaga alam kung nasa saan siya. And, yan, nare-recall ko yung feeling. Yeah, nakakatakot. Hindi, nasa saan yung aking anak? Then may nag-page. Sabi niya, kung mayroong batang napakaganda na nawawala, sabi niya, napaka-cute na bata, cute siya noon. Andito po siya sa... Nakita po pala siya ng guard na wandering around. And what a relief, lalo na po sa kanya, iyak siya ng iyak, hindi na siya bumaba sa aking karga-karga ko. Yung joy, pagka nakita natin yung isang bagay na nawala po sa atin. The two stories, para po siya magkapareho. Ako nag-iisip po, sabi ko, bakit parehong kwento lang yung sinabi ng Panginoon? It's almost the same. Sabi naman ng isa, lost coin. Meron daw isang babae na meron siyang 10 coin. O drachma, sabi po doon. Ang value daw po noon ay equivalent sa 1 day salary, kumbaga sa atin. Sabi niya, she lights lamp, sweep the house, search painstakingly. Ang sabi po doon ay diligently, but yung term na ginamit sa Greek ay painstakingly. Talaga nahirap siya, nagwalis siya until she finds it. She calls her friends and neighbors saying, "Rejoice with me because I have found the silver coin I lost." Ito po, tandaan po natin, sino pong kausap ng Panginoon dito? Sinasabihan niya, mga Pharisees and scribes. Ang kanya pong kausap. Number 1, there is a tremendous joy to be experienced in finding the lost. Ako po yung naging Christian noong early 1980s. Nagsisimula pa lang po, ang kilalang Kristiyano pa lang noon ay either GIL, born again, or Baptist, parang ganun lang nung una. And nakita ko po sa aking karanasan, marami naman masasayang mga Kristiyano. Pero ang isa sa aking mga observation po talaga, yung mga deep joy talaga na nararanasan, are those people, are those Christians na involved in soul winning, in finding the lost. Though, hindi ko po sinasabing hindi natin pwedeng maranasan ang katuwaan po sa Panginoon. But those people who are involved in winning people for Christ can feel the joy. That's why sa ating po mga grupo minsan mararamdaman mo yung parang nagsasawa ka ding umaten pagka kayo-kayo lang lagi nagpapangipangita, teaching na paulit-ulit. Pero once na ma-experience mo, you join a group or a person winning other to Christ, may iba kang joy na nararamdaman. Yun po yung heartbeat. Kasi yung heartbeat ng heaven eh. Every time na may masasave, sabi po sa Bible, there is rejoicing in heaven. Because there is a tremendous joy to be experienced in finding the lost. Kahit po tayo, nung tayo makakilala sa Panginoon, tayo mismo na nasumpungan,
tayo may katuwang hindi natin may express, the same is true sa tao po na ginamit para po tayo ay madala po sa Panginoon. The Bible records only a limited explicit scenes of rejoicing in heaven. Sige nga po. You search from New Old Testament. Yung mga records na meron po talagang record na nag-rejoice sa mga angels. Alright. At creation. Sabi doon, the morning stars, symbolism po yan ng heavenly beings, angels and heavenly beings, sang together, and all the sons of God, the angels and heavenly beings, shouted for joy. Ang sabi po doon ng Job 38 verse 7, at creation. At Christ's birth, alam po natin to, yung mga shepherd, nakita nila yung the host of angels. Glory to God in the highest. An angelic celebration in Luke chapter 2. The revelation triumphs, medyo malalim to. Sabi po doon, yung kinanta po natin kanina, worthy. Wala silang makita magbubukas ng book, di po ba? And the Lord Jesus Christ came. He is the worthy one. And then there is rejoicing in Revelation chapter 5. The church triumphant in Revelation chapter 7. The marriage supper of the Lamb that will happen in the future, pagdating natin, sa kung saan man lugar tayo dadalhin ng Panginoon, and we will have a supper with Him. Parang kasalan. Tayo ang bride, ang Panginoon Jesus ang groom. And there is rejoicing. And number 4, heaven rejoicing over one sinner who repents. Kung meron pa po kayong alam, baka hindi ko po naisama dito, explicit eksena of rejoicing. Baka may nakalimutan po ako. But take note, majority of this already happened, tapos na, and will never happen again. Some, depende sa paniniwala nyo sa mga on the last days, will happen in the future once. But, over one sinner who repent, heaven breaks into a fresh, repeatable ovation every time. Sa tuwing may maliligtas, may magsisisi, either isang hindi pa makakakilala sa Panginoon o isang mananampalatayang manunumbalik sa Panginoon, heaven breaks into a fresh, repeatable ovations every time. Sabi, anong eksena to? Makita po natin doon sa Revelations 19. Sabi doon, then I heard something like the voice of a vast multitude. Apakaraming tao. Like the sound of a cascading waters and like the rumbling of loud thunder saying, Hallelujah, because our Lord God, the Almighty reigns. Let us be glad, rejoice, and give Him glory, because the marriage of the Lamb has come, and His bride has prepared herself. I searched for, paano kayang itsura nito? So, limited ang, paano natin imagine? This is not the perfect one, but probably, one sinner got saved. Probably it's rejoicing. Woo! Woo! They get traveling like the waves. Woo! And then, habang natatapos ito, meron na namang isang maliligtas. Oh, there is rejoicing in heaven. Woo! Hallelujah! Hallelujah! And it's repeatable. Hindi na uli ipanganganak ang Panginoon Jesus. Wala nang aawit ulit. Ano na lang po ang nagpapasaya sa langit? Hindi ko sinasabi ito literal. Every soul who repents, God save. Kaya nga ako sabi ng Panginoon doon sa 72 na kanyang sinugo, tuwan-tuwan nang bumalik. Sabi, Panginoon, kami nakapagpalayas ng mga demonyo. Ang sabi ng Panginoon, do not rejoice in this, na nakapagpapalayas kayo ng demonyo, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven. Number 2, the pursuit, the search is intentional and persistent. Hindi lang po ito isang passive intention. Sa atin maraming puro tayo intention. Puro tayo plano. Alam mo, gusto ko rin yan.
Ayan, di ba? Gusto ko rin talaga, sa totoo lang, gusto ko rin talaga yun eh. At we have that intention. Pero minsan, andun lang tayo sa intention. Andun lang tayo sa plano, gusto natin. Pero hindi tumatagal yung ganung desire. For us to experience the joy, pag tinignan po natin, tingnan natin yung mga word. The shepherd go after the lost. The woman light a lamp, sweep the house, seek diligently. They were actual actions. They were not plans, not intentions, until they found it. Pagka puro lang po tayo desire, wala po tayong action na ginagawa. Yes, we pray. So, the search is intentional and persistent. Sabi nga po doon ng isang komentary nga binabasa, pwedeng hindi na ho makita ng shepherd. Marami daw pong cases na yung nawawala, hindi na talaga nakikita. O kung makita man, patay na. O pwede. But sa parable ng Panginoon, hindi natin alam kung ano pinagdaanan. Mabilis lang yung kwento. Pero probably maghapon siya naghanap. Naghirap, may effort. But hindi siya sumuko until they found it. Hindi po tayo magsasave. Hindi ibig sabihin, ayun Elder, hindi ko talaga titigilan hanggang talagang hindi na-save. Hindi naman po yung gano'n. Kasi hindi naman po tayo nagliligtas. Pero nakikita po natin dito, our intentions, our effort, meron po talagang 3. The joy of recovery outweighs the cost of seeking and celebrating. Ito pong lahat ay aking nabasa. Ako po ay one of the one who hindi pa po ako na convinced to use ChatGPT and AI in making preachings. I don't judge if you rely heavily on artificial intelligence. So I'm still old school. I read, I study. Minsan tinanong ko ang ChatGPT. Totoo ito. To be honest. Sabi ko, ChatGPT, I want you to be honest, brutally honest. Sabi ko sa kanya, are you being led by the Holy Spirit? If I will make a sermon, are you guided by the Holy Spirit? Sabi niya, no. I am not a human being. As far as I know, only human beings have heart, and the Holy Spirit only work on the heart of human being. So why would I heavily rely on ChatGPT? Hindi po ako nagja-judge. Kasi nagtatanong din po ako minsan. Sabi ko, ano ang tamang words para dito? Ano ang tamang sentence? I want to say this word, pero hindi ako magaling sa English. So give me sentence. But to prepare a sermon, to make points, hindi pa po ako kumbisido sa ngayon. Now, the joy of recovery outweighs the cost of seeking. Ba't ako napapunta doon? Sabi nung isa kong binabasa, probably, mas malaki pa ang nagastos kasi pag uwi nung shepherd, nagtawag siya ng kanyang mga kapitbahay, ng kanyang friends, come rejoice! Daw lang sinabi sa Bible na naghanda ng marami yung shepherd at naghanda yung nakakita ng coin. Sabi nung isang scholar na binabasa, sabi niya, meron preacher na sabi niya, it's more costly than the thing na nakita niyo ulit. Hindi binibilang yung cost. The joy of recovery outweighs the cost of seeking and celebrating. Either it is financial cost, effort, whatever. Makikita po ninyo, kahit po pagod, pero merong katuwaan, merong kagalakan. There is joy. There is joy in serving Jesus. Naku, wala na naman nakakalam ng kanta ko. There is joy. Yes. The shepherd, they rejoice. Ang sabi po dun sa Psalms 126, verse 5 to 6. Those who sow or plant in tears will reap or will harvest with shouts of joy. Though one goes along weeping,
carrying the bag of seed, he will surely come back with shouts of joy, carrying his sheaves, or carrying yung tangkas. Ang tawag ko doon, sheaves. Pagka kayo nag-aane, yung tinatangkas doon na gano'n, sheaves. Madalas itong gamitin natin mga preachers sa evangelism, sa soul winning. Which is, tingin ko naman tama naman, pwede siyang i-apply. Pero alam niyo po ba yung original na context po nito? Ito po yung nung maging slave ang mga Israelites for 70 years. Tanda po ninyo ang kwento sa Old Testament. Basahin po ninyo yung background niya sa Ezra, sa 2 Chronicles. After 70 years ng kanilang slavery, nagutos ng kautusan ang hari ng Persia na sila pwede nang bumalik sa Israel. Isipin nyo, 70 years na walang nagtatanim sa kanilang iniwang lupa. For 70 years, probably, very rare na mga binhi na kanilang itatanim. Wala sila sigurong pagkukuhanan. Nag-iisip sila, itatanim ko ba ito? O ipakakain ko na lang sa aking anak? Iniisip nila, paano kung magtanim kami, kakunti kami, mahina kami, paano kung kami ay aawayin? Ito pong text na ito, yung Psalms 126, dito po yung nag-uugat. Sabi niya, you plant. You may plant with weeping. Kasi naglalaban ng kalooban mo, ipaplant ko ba, ipakakain ko sa mga anak ko? You plant, you go. Though you weep, surely you will come back with shouts of joy, carrying his sheaves of harvest. Ganon din po sa atin in finding the lost. Maaari po napapagod, uuwi na kayo ng gabi, o marami kayong mararanasan in discipleship, masakit, may weeping. Pero surely, we will come back with shouts of joy. Apostle Paul labored. He was in prison. He was offered a sacrificial offering. He died in service, yet he rejoiced. Ang sabi po doon sa Philippians chapter 2. Sabi niya sa mga taga-Thessalonians, you are my joy. Kayo ang aking katuwaan. Kayo na nadadala ko sa panong. Kayo na aking nadi-disciple. You are my joy. Kahit ako'y nagle-labor. Labor meaning, kahit ako'y nahihirapan na. Ako'y nakulong. But still, I am happy. There is joy. The danger of comfort. When comfort matters more than sacrifice. Hindi ho lahat ng taong komportable masaya. Wala ho kaya? Wala naman ng taong hindi ho gusto ng comfort. Alam nga naman ho, kayo magtatrabaho na 60 plus, 70, 80, 90. Minsan din na natin na magpahinga for a while. Pero yun po sinasabi natin ditong comfort, yung ayaw mo na talagang nahihirapan. Hindi na ako sasama kasi mahirap, mapapagod ako, mapupuyat, mag-aaral, or whatever. It's possible to live comfortable but still unfulfilled ang iyong buhay. Nakahiga ka lang sa bahay, hindi ka napapagod, hindi ka na-stress. Pupunta ka lang pag Sunday, uupo, kakanta, aawit, uuwi sa bahay. The same routine, Monday, Tuesday, Ganun ulit, paulit-ulit. Pero bakit hindi mo maramdaman? Bakit yung iba parang kita ko sa kanilang itsura, sa kanilang aura, they're really full of joy, masaya talaga sila. Ramdaman natin, pag naging heartbeat natin yung heartbeat ng heaven, there will be joy. For the Son of Man has come to seek and to save the lost. Jesus stepped down from a life of perfect comfort to rescue us. Sino ho bang, ang Panginoon nga ho, napakasarap na buhay kung gagamitin natin yung sarap ng buhay. Pero just to rescue us, He came down to seek and to save us. Bakit naman hindi tayo mag-exert ng kaunting effort in finding the lost? In contributing something to heaven's rejoicing. What was lost is worth the effort. Ang sabi po ng Matthew chapter 16 verse 26,
And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Is anything worth more than your soul? You can be the richest person. You can be on top of the ladder sa inyong kumpanya. You can have everything. You can achieve riches, material possessions, and many, many things in this world. But is anything worth more than the soul of man? Isn't that enough para po tayo ay ma-move to seek and to find that which was lost? It could be our family members. Elder, talagang ano po eh. Naiisama ko naman siya dati dito sa church, pero hindi ko po talaga makita yung bunga ng kanyang faith. Sabi po doon ay, they search until they find it. Huwag po tayong mawalan po ng pag-asa. The parable of the lost sons and of a loving father. Ito po yung dulo, ito pa. Naglalaro natin yung context po natin, yung background. Ito pong tatlong kwentong ito ay sagot ng Panginoon sa mga Parisiyo tsaka sa mga Eskriba. They were offended, they are not happy on the things that make heaven rejoicing. Hindi sila masaya. They don't really love people. They don't really care. Kaya nga galit sa Panginoon kayo'y hipokrito. You're a hypocrite. You close the door of heaven. You make some converts, itong mga hindi Hudyo, ginagawa niyong Hudyo, just to make them twice the evil as you are. So ito po yung sagot niya. Ito parable na to. Hey, parang gusto sabihin ng Panginoon, hey guys, these lost people, my Father loves them. I love them. You don't love them. I love them. I care for them. Kahit isa lang sa kanila mawala, hahanapin ko. Hahanapin ko. Kahit isa lang. And ito po yung highlight ng parable. Dito po ngayon. Kasi mamaya pupuntahan natin pag may time pa po ako. And Jesus said, a man had two sons. The younger of them said to his father, Father, give me the share of the properties that will belong to me. So he divided his assets between them. After a few days, the younger son gathered together all he had and left on a journey to a distant country, and there he squandered his wealth with wild lifestyle. Tigil muna po tayo doon. Meron kang isang ama na may dalawang anak. Ang sabi ng younger, Ama, ibigay mo na sa akin yung aking makakabahagi. Alam niyo po ba na meron doon po silang tradisyon on the Near Eastern na ito po yung malaki pong, gamitin ko po yung kawalang galang sa ating kabastusan, kawalang galang po sa magulang. Kasi usually, yung manang makukuha mo ay nababigay lang sa'yo after mamatay ang kanila pong mga magulang. So parang sinasabi ng anak na to na, you're dead. Parang gano'n ang kanya na, hindi ka na gano'n kahalaga sa akin. Ibigay mo na parang sa kanyang tingin, gano'n lang ang kanyang tatay. Ibigay mo na sa akin yung mana. Or, kung mabibigay man daw, may case pa. Kung mabibigay naman daw at buhay pa yung magulang, pwedeng mapasayo, pero hindi mo siya pwedeng ibenta. Kung yay lupa, yung ani ng lupa ay iyo. Pero yung property, hindi mo siya pwedeng ibenta. Pero in this case, yung batang ito, yung properties, ibinenta niya, i-convert niya into money. So ito po ay kawalang galang po ng bata sa ama at sa kanya pong buong village by tradition. And sabi niya, after a few days, the younger son gathered together all he had and left on a journey to a distant country, and there he squandered his wealth with a wild lifestyle. Ginastos yung kanyang pera. Probably, sawa na ito sa poder ng kanyang magulang. Yung mga bata, minsan,
parang gustong-gusto lang umalis sa kanilang bahay for whatever reason. Maring ayaw na ng bata yung pamamalakad ng kanyang tatay. A rebellious heart. So gusto niyang umalis na. Sa hindi natin maintindihan dahilan, pumayag po yung ama. Okay, dinivide, and umalis po siya. Then after he had spent everything, a severe famine took place in that country, and he began to be in need. Nagkaroon ng kagutom. So he went and worked for one of the citizens of that country. Nagpunta ng Maynila, kunyari, taga Batangas, naubos na ang pera. Nagtrabaho na lang siya doon. He who sent him to his field to feed pigs. Pinasok niya pinakamababang trabaho na maaari mag-alaga ng baboy. As sa isang Hudyo, ang pag-aalaga ng baboy po ay napakababang kalalagayan kasi ang baboy po sa kanila ay masama. Bawal sa kanila ang baboy. He was longing to eat the carob pods the pigs were eating, but no one gave him anything. Hanggang sa point na gusto niya nang kainin po yung carob pods. Ayun pong carob pods, ni-research ko, para po siyang patani. Alam niyo po ba yung patani? Yung gano'n na may patani, may buto sa loob. Yung pinakakain po sa baboy, hindi po ang pakain nila ipa at trigo that time. So gusto na rin niyang kainin yun kasi wala na talaga siya makain. Naubos na yung kanyang pera. But when he came to his senses, nauntog. He said, how many of my father's hired workers have food enough to spare? Sabi niya, bakit pa ako na dito? Yun nga mga alila, alipin, katulong ng tatay ko. Sobra-sobra ang pagkain, may natitira pa. Bakit ako na dito? Sabi niya, but here, I am dying from hunger. Sabi niya, I will get up and go to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me like one of your hired workers. Sabi niya, magsusorry ako sa aking tatay. Babalik ako, sasabihin ko, tatay, hindi na ako karapat dapat sa inyo. Okay, kahit gawin mo na akong manggagawa, okay na sa akin. Tanggapin mo lang ako. Dumating po yung pagsisisi doon sa younger son. So he got up and went to his father. But while he was still a long way from home, his father saw him, and his heart went out to him. He ran and hugged his son and kissed him. Then his son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his slaves, hurry, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Tapusin ko muna. Noon daw po, sa mga nababasa natin. Para daw pong yung isang katulad, maaaring may kaya ang mamang ito. Yung tumakbo daw po yung isang marangyang lalaki sa lubungin na tatakbo at walang kapois-pois. Nakakahiya daw po yung gawin. Kita ng village. And for the villager, meron po silang ritual. This is not in the Bible. This is extra Bible reference. Meron daw po silang ritual na pagka yung isang member ng village ginawa itong ganitong kawalang galang sa magulang, sila may ritual na itinuturing nila para they burn something or whatever. Tinuturing nilang patay na yung lalaki, yung umalis. And sa kanila, yung makita yung tatay na tumatakbo, parang nakakahiya sa tatay, sasalubungin niya yung kanyang anak. But he didn't care. And ito pa, bago pa masabi ng bata, yung kanyang memorize, di ba nagsaulo siya? Sasabihin ko sa tatay ko, ako'y ganito, ako'y patawarin mo, hindi pa nagsasalita yung anak. Ang sabi niya, Father, sabi niya, his son said to him, there, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Hop, stop. Stop. No need. Parang gano'n na sabi natin, no need, anak, no need. He hugged. He kissed. Oh, what a loving father. And he gave robes and sandals and ring. All of these have meanings, hindi na natin didiscussen. It is symbolism of acceptance, of restoration. Sandals, hindi po yung pinasusuot sa mga alila. Anak, hindi ka alila dito. You will wear sandal. You will have your ring. You will have the robe. You're my son. You will not be a slave. Because, and then sabi niya, and the fattened calf. Sabi niya, kill the fattened calf. Patayin ang pinatabang baka. Sadya daw sila nagpapataba ng baka para sa mga special celebrations. Let us eat and celebrate because this son of mine was dead
and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. See the theme of this one, the same theme ng lost sheep, the lost sheep and the lost coin. The lost, the searching, the return, the rejoicing. May isang persona. Now his older son, mas nakakatandang kapatid, was in the field, and he came and approached the house. Pauwi na yung panganay. He heard the music and dancing. Hawakan mo ang beat ko, nagsasayaw. Sabi niya doon sa kanyang alila, ano yun? Anong rejoicing meron doon sa atin? Ang sabi ng kanyang alila, the slave replied, oh, your brother has returned and your father has killed ang pinatawanan niyong baka because he got his son back safe and so on. But the older son became angry and refused to go in. Nagalit yung panganay. Hindi ako pupunta dyan sa amin. Ano sabi niya? His father came out, napakabait. Lumabas yung ama, anak, bakit naman gayaan? Sabi niya, pasok ka, join with us. Sabi niya, his father came out and appealed to him, but he answered his father, look, these many years I have worked like a slave for you. Oh, like a slave. And I never disobeyed your commands. Yet, you never gave me even a goat so that I could celebrate with my friends. But when this son of yours, hindi niya tinawag na kapatid, sabi niya, but when this son of yours came back, who has devoured your assets with prostitutes, you killed the fattened calf for him. Nagseselos, nagrereklamo yung panganay. Bitter. Sabi niya, tatay, napaka-faithful ko sa iyo. Naglingkod ako sa iyo parang alipin. Wala akong sinuway. Pero ni isang maliit na kambing, hindi mo ko binigyan para man kami makapag-party ng aking mga kaibigan. Sabi ng ama, anak, ang iyong kapatid ay patay na. Pero nandito siya, muli siyang nabuhay. It's lost but found. Then the father said to him, son, sa panganay, you are always with me and everything that belongs to me is yours. It was appropriate to celebrate and be glad, for your brother was dead and is alive. He was lost and is found. Oh, this parable, the Lord is saying, kung napipick up ng mga Pariseyo at ng mga scribe ang parable ng Panginoon, and I hope napipick up nila ang parable, the younger son, the rebellious one, represents Luke chapter 15, sinners. The tax collectors and the sinners. The father represents God or Jesus. The older brother, the resentful, the bitter, they represents the Pharisees and the scribes. Parang gusto sabihin ng Panginoon Jesus, theologically, kung titignan natin ng theology, exegete. Hey, Pharisees and scribes. Kayo to. May mga gustong bumalik, pumupunta rito sa akin, gustong makinig ng mabuting balita, ayaw nyo, nagagalit kayo. You're bitter. You're like this older brother. Sinusunod niyo ang kautusan. You followed all the Father's rules. Sabi ng older brother, wala akong sinuway. I was a slave. Ganun ang trato ng mga Pharisees. Walang ganung relationship nila sa Ama. Parang slave ng kautusan ng laws. Medyo malalim ng content. But that's one of the thoughts there. Now, ano pong connect sa ating pong Thanksgiving? Today, we give thanks not only because God blessed and sustained us through another year. We give thanks because we have a God who still seeks the lost, who still welcomes sinners, and restores the broken. And thus we rejoice
Hindi lang po dahil sa may nagtapos tayong event, salamat po sa Panginoon. Hindi lang po sa maraming nag-participate, salamat po sa Panginoon. But the shouting, the rumbling sounds of heaven is when all of those translated into souls being saved. Kung lahat ng ating ginawang effort, discipleship and everything, ay may actual natin at may mga makakakilala sa Panginoon, nandun ang mas malalim na katuwaan. Today, there may still a lost sheep here. A lost coin. Lost sons. Bakit po ba? Paano ba nawala? Nakita ko lang. Siyempre, pagbabasahin nyo, may isip kayo. The lost sheep. Itong lost sheep, wala naman pong ano to eh. Sabi nila ang lost sheep, hindi naman po yun talaga Hindi yan, mababait po yan They just wander, ignorantly straying. Probably parang yung anak namin, si Tricia, nung mawala. Hindi naman niya gustong lumayo talaga sa amin curious lang siya. Ano kaya ang andin Siguro, nagagandahan siguro siya sa mga damit. Ano kaya itong nandito? Ano kaya ito? Hanggang sa mamaya, ang layo-layo na niya sa amin. Parang Kristiyano din. Unti-unti, ano kaya ang naririnig? Ano kaya yung lagi na lang ipinagbabawal sa amin na huwag namin gawin? Subukan ko nga gawin. Yung sabi niya, huwag daw pumunta dito sa lugar na ito. Subukan ko nga kaya ito. Unti-unti lang. Sabi, lagi na lang ganun, sumig-usap. I try this, curious. Subukan ko kayang, ano kayang lasa ng sigarilyo? Ano kayang lasa ng ganito? Ano kayang pakiramdam nung ako'y 23 years old na, wala po akong boyfriend. Ay, kung maghihintay ako ng Kristiyano, baka ako hindi naman ka-boyfriend. Subukan ko kaya, wandering, straying. Mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Hanggang isang araw, apakalayo na niya. Apakalayo na sa Panginoon. Hanggang isang araw, hahanapin na ng GCF. Hanggang isang araw, hindi mo na nakikita sa church. Dala na ng barkada. Unti-unti, stray. Ganun din po sa mga unbeliever. Alam niyo yung parable of the different kinds of seed, yung hardened heart. Hindi po lahat ng tao, pinanganak na talagang matigas ang puso There are things na nangyari po sa kanilang buhay, maliliit na mga bagay, na nagpatigas talaga ng kanilang puso upang i-reject nila ang Panginoon. The lost coin. Ito naman po hindi naman po makagagalaw po yung coin para mawala. Sino po sisisihin natin sa nawalang coin? Probably. Kaya po ako'y puro question ako pinaglalagay dahil hindi ko po alam. Kung siguro. Probably, the lost coin was carelessly dropped, overlooked, neglected. Yan. Minsan, ganun din po, nalolos po tayo minsan. Hindi tayo napansin. Tayo po ay na-drop sa church, natisod, na-offend, nasaktan, walang nag-alaga, walang nag-disciple. Kasalanan po namin yon. Walang nagpa-follow up, walang nag-iintindi. Alam namang may problema, pero parang walang nagkikare. And isang araw, that coin, hahanapin na rin po ng mga babae sa GCF. Hindi, pwede rin po sa lalaki. Pero, ang mga nawawalang ito, pag nakita ulit natin dito sa church, di ba tayo masaya? Amen? Di ba meron joy? Dapat pala yung punch ko ngayon, mamaya pa. Meron pa pala, the lost younger son. Mahirap pagka pinag-aralan mo tapos biglang mababago. Ito pong younger son, deliberate naman po ito, willful. Ayaw talaga. Ito po yung mga titigas ng ulo, mga pasaway talaga. Oo naman, kinakausap mo naman, ini-invite mo naman, ginagawa mo naman. Pero wala, ayaw talaga. Ayaw na sa poder ng magulang, ayaw na sa poder ng simbahan, ayaw na sa ilalim ng kapangyarihan at kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. They want to try the world. To go to other countries. Sabi po daw, other countries, other place.
They wonder. Deliberate. The lost son. Ang hirap po kaya mag-isip niyan. Ayan, hinanap ko po yan. Yan, chinat-GPT ko. Ano bang resentful? Ano pang other word sa resentful? Bitter. Mahina po tayo sa vocabulary minsan. The older son, mapait. Bakit naman ika yung kapatid na yun ay katagal namang nawala sa simbahan? Ay kung ma-welcome na may sobra-sobra. Bakit naman sige yun hindi naman itong naghihirap yun? Yun na may wala masyadong contribution sa church. Ako napakadaming ginagawa. Bakit ako hindi nare-recognize? Ari naman minsan lang na po sa amin, agad na may na-mention ang pangalan, special mention pa. Minsan bitter din po tayo pag ganito. Bakit naman Panginoon? Yung aking kapatid, nabuhay namang talagang backslider, nabuhay naman talagang malayo sa iyo. Bakit siya parang may pera? Bakit siya parang healthy? Bakit sila pa yung hindi parang nagkakasakit? Bakit sila pa magaganda ang buhay? Sila pang malalayo sa iyo. Sila pang minsan lang namang napunta dito sa simbahan. Nakabalik lang minsan. Hindi kita mo rin 2 taon na wala nung nawali pagkaganda-ganda ng kotse bago ngayon i-revive na ulit sa church. Ako na may 2 taon na din hirap na hirap. Laging nagbo-volunteer. Ay napakahirap pa rin ang buhay ko. Bitter ho tayo. Resentful. Ayaw natin ang success ng iba. Kami ngayon magkasabay lang yan doon sa GCF. Magkasabay lang kami dumating doon. Simula doon sa Insular hanggang paglipat dito, ako'y faithful sa Panginoon. Yan ay nakita ko lang ilang beses doon sa Insular. Tapos bumalik lang dito ng 2026. Tanggap ninyo, tapos napakaganda pa na buhay. Panginoon, that is unfair. Bitter po tayo. Lost din po tayo. Akala natin nawala na dito yung prodigal son. Mas lost nga ho dito yung yung older son Minsan ako din, nadating ganun. Ito po yung pinag-usapan namin ng Mrs. Sabi ko sa kanya, pwede ba natin i-share sa church yung nangyari sa atin? Na pinagdaanan from February hanggang May. Sabi niya sa akin, wag na lang kasi that's politics and baka hindi naman maintindihan ng iba. Pero alam niyo po, nadating din po sa akin. We went through something. And it's bitter. And sabi ko, Panginoon, mga tao ganito, ito kaya isang araw, imbitahin ako. Kaya ko kayang makikain kasama nila. Kaya ko kayang makipag-fellowship kasama talaga ng mga napakasamang taong ito. But, yun po yung calling sa atin ng Panginoon To love the lost. Minsan, mamarata ba tayo? Minsan may mga nasi-save at the later part ng kanilang buhay. Yan. Minsan may mga nasi-save ng mga nasa 60, 70, 90 plus na. Pero pag binalikan mo ang kanilang buhay, napakasama. Napakasama talaga. Corrupt politician. Grabe talagang kamundahan. Grabe talaga. Tapos, masisave na lang sa bandang dulo. Tayo naman, talagang tayo napaka-straight na buhay natin. Simula talagang pinit. Panginoon, parang hindi yata naman fair. Aray, nakatanas mo na napakasarap na buhay Tapos si maliligtas din lang pala sa dulo. Ako naman, talaga naman ako ay kung maliligtas, inggit lang kita sana yung yun Palakpak. Di ba minsan gano'n, nagtatanong-tanong ko, question tayo na, ano? Aray, kilala ko, aray, kurap, aray, kasama, aray, lagi, aray, mas tao. Tapos maliligtas lang. Para na tayo mga Pharisees and Sadducees, Pharisees and scribes. Paano kung yun ang timing sa kanila ng Panginoon, sa kanilang buhay? Dapat nga tayo maging masaya. Kahit pa yan ay kung sino man yan.
O pagka hindi niyo ako pinatigil, ako ho'y mamaya patitigil. Amen. Probably, we're one of the lost item. O, item ba yan? The lost something there. Mayroon tayong lost sheep. Wondering. Kamusta na ho tayo? Tayo ba'y nagbabasa pa ng Bible? Nagpe-pray pa? Yung po paglayo sa Panginoon, hindi po yung biglang nangyayari. Wala ho ditong yung biglang, active na active, biglang magbabackslide. Unti-unti po yon. Yung panahon mo, nasa Netflix, minsan nasa Netflix na lang lagi. Alam ko rin yon. Netflix. Wala na tayong time sa ating pag-nurture natin sarili. Isang araw, we're so far away. Ayaw na natin pumunta sa church, nahihiya na tayo. Pagpunta natin sa church, very critical na ng puso natin. Ang hinahanap na lang natin, puro mali. Pagka gano'n ang inyong puso, pagka gano'n niya ang espiritu, inyo na pong, mag-pray na po kayo. Humingi na po kayo ng tulong. Patulong po. Hindi na po ayos ang buhay ko ang puso. Now, in our 25th year anniversary, one thing na po pwede po natin ipagpasalamat. The Father is still searching, still waiting, still welcoming. This is the heart of our Father. Therefore, we give thanks. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyo. Pinapasalamatan ka namin. Ikaw po'y napakabuting Ama, Panginoon. You really is a good Father, Panginoon. We were sinners, Panginoon. We don't deserve ang buhay ng Panginoon na mabigay para po sa amin. Pero kayo namatay, Panginoon Jesus, para sa amin. You love us so much. You searched. You looked for us, Panginoon. And you found us. Panginoon, in this Thanksgiving Sunday, nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat ito pa rin ang inyong puso. Kayo po ay naghahanap. Kayo pa rin po ay nagre-receive. Kayo pa rin po ay nag-welcome, nagre-restore, Panginoon. Please put in our hearts, your heart. Help us to have the heart of the Father, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Patawarin po ninyo kami kung hindi kami ganito, Panginoon. Please help us. It's our prayers in Jesus' name. Amen.